Hello mga ka-business education! Lahat tayo gusto ng mas maginhawang buhay, di ba? Pero kahit anong kayod natin, parang laging kapos. Bakit kaya? Minsan, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil madalas tayong nahuhulog sa mga money traps. Ito yung mga akala mong okay lang, pero unti-unting sumasakal sa bulsa mo. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang 10 real-life money traps na madalas gawin ng maraming Pinoy at paano tayo makakaiwas sa mga ito. Money trap number 1, Petsa de peligro mentality. Ito yung malayo pa ang sahod pero ubos na agad ang pera. Ang sakit, 'di ba? Na makita mo ang wallet mo na wala ng laman. Parang ex mo na wala na sa buhay mo. Pero seriously speaking, mahirap ang petsa de peligro dahil kailangan mo ng budget pamasahe, papunta sa work, pangkain, at pambayad ng bills. So paano ito masusolusyonan? Dapat ay maging strict ka sa daily budget mo. For example, if 200 pesos ang budget mo everyday sa work, that includes transpo and meal, ay dapat huwag kang lalagpas sa 200 pesos. Ang nangyayari kasi is, pag inaya ka ng katrabaho mo na kumain sa fast food, bumili ng mamahaling coffee or drinks, ay naipapabili ka rin. Again, sticking to your daily budget is the key. Pag inaya ka ng iba na gumastos, pero not within your budget, edi sabihin mo, wala akong budget next time na lang. Kaysa naman, sama ka ng sama, pero sa huli, petsa de peligro ka naman. Money trap number 2, treating credit cards like extra cash. Yung bili ka ng bili kahit wala ka namang pambayad agad. May nakita kang shoes na sale, anong ginawa mo? Kinaskas mo agad ang credit card mo. May nakita kang installment na gadget, kinaskas mo na naman ang credit card mo. Nagaya ang friends mo sa isang mamahaling restaurant, kinaskas mo na naman ang credit card mo. Akala mo kasi, cash card ang credit card mo. Pero reminder ko lang ha, utang po yan. Yan tuloy, nag-accumulate ang utang at interest ng credit card mo. At madarama mo na lang ang stress pag andyan na ang billing mo. Then you will ask yourself, bakit ang laki ng bills ko? Nagulat ka pa niyan ha, pero pag bibili ka naman, ay credit card ang gamit mo. The reason why we need to prevent using credit card ay dahil nagiging impulsive buyer tayo. Yung tipong hindi na natin masyado pinag-iisipan ang mga purchases natin. Kaya kung ako sa'yo, much better if you pay in cash only. Lalo na sa mga taong hindi kayang kontrolin ang sarili sa pagbili. Oops! Bago ko ituloy, ay i-like mo na ang video and subscribe to my channel para lagi kang updated at mabilis kang yayaman. Money trap number 3, living paycheck to paycheck. Trabaho ka ng trabaho pero walang ipon kasi lahat ng kinikita nakalaan na. Pambayad bills, pambayad utang, panggastos araw-araw, at iba pa. You should always be practical and live below your means. Kung magkano lang ang monthly income mo, ay dapat wag lalagpas doon ang gastos mo. May isa nga akong kakilala na 10 years na nagtatrabaho pero wala pa ring emergency fund or savings. Isipin mo, sa tagal mong nagtatrabaho, wala ka pa ring naipon. Nasa mindset and habit po kasi yan. Simulan ang pag-iipon kahit maliit. 50 pesos per day is still 1,500 per month. Tapos kung 12 month mo yan magawa, that's 18,000 a year. O diba, ang laki na, barya ngayon, pero ginhawa bukas. Money trap number 4, sabay sa barkada kahit walang budget. Gimmick sa BGC, travel to La Union, birthday sa buffet, kahit negative na sa GCash, go pa rin.
Kasi ang gusto mo ay makasabay sa friends mo. Always remember na ikaw ang responsible sa mga bills mo at hindi ito babayaran ng mga friends mo. Kaya imbis na makisabay, I just say no to their invitations para iwas financial stress. Pero paminsan-minsan, kung gusto mo talaga sumama, wala namang problem yon. Basta mag-set ka ng leisure budget nang sa ganon ay may pondo ka sa mga ganyang gastusin. Pero kung walang pondo, ay dapat mag-pass ka. Remember, ang totoong kaibigan ay iintindihin ka. Pero kung libre naman, edi sumama ka dahil libre eh. Money trap number 5. Buying gadget on installment without need. Bibili ng latest iPhone kahit okay pa naman ang lumang iPhone mo? Anong reason mo? Deserve ko naman eh. Para sikat ako sa mga friends ko. Iyon ang problema sa atin. Gusto natin na makita tayo ng iba na may mga mamahaling gadget at feeling natin nakakayaman ang dating noon. Pero sa totoo lang, yung installment na yan ay nakakabawas sa take-home pay mo. Mararamdaman mo na lang ang financial stress habang nagbabayad ka ng installment mo. Tapos may mga other pa na gastos na kailangan mo ring bayaran ng sabay-sabay. As in, sabay-sabay. Money trap number 6. Palaging pa-deliver. Food delivery, branded coffee, tapos 200 pesos per order, araw-araw, edi that's 4,500 pesos a month. Times mo sa 12 months, edi that's 54,000 na. So kung sumasahod ka ng 25,000 a month, parang yung 2 months ng salary mo ay nilalaan mo lang sa kakapadeliver mo. O diba? The truth hurts. Pero at least na-realize mo ngayon na may mali ka palang ginagawa. Kaya starting bukas ay magbaon ka na lang or bumili sa karinderya ng pagkain at 3-in-1 coffee na lang kaysa mamahaling coffee pa ang bilhin mo. Practical na, nakakatipid pa. Money trap number 7. Being the family's financial savior without boundaries. Ikaw ang panganay, kaya ikaw na rin ang automatic ATM. Kahit wala ka na, ay nagbibigay ka pa rin at gumagawa ka pa rin ng paraan para magkapera. Madalas nga, inuutang mo pa ito sa iba. Wala namang masama sa pagtulong sa pamilya. Basta magbigay lang kung kaya. Pero matutong magsabi ng hanggang dito na lang muna. Remember, self-care is not selfish. Money trap number 8. Pagpapautang too much. Ikaw yung tipong maawain sa lahat, kaya naman pag may nangungutang sa'yo at nagmamakaawa, ay ikaw naman itong bigay agad. Tapos sa huli, 5 taon or higit pa ang nakalipas, ay hindi ka pa rin binabayaran. So anong gagawin mo? Magpautang lamang na kayang mong i-let go. Like kung mangungutang siya ng 10,000 pesos, pahiramin mo siya ng 1,000 pesos. Pero sa isip mo, bigay mo na yon. Kaya pag hindi ka binayaran, ay okay lang at hindi na siya makakaulit sa'yo. Money trap number 9. Bahala na attitude sa emergency. Walang HMO, walang emergency fund. Pag may nagkakasakit, utang agad. Example, yung kapitbahay naming na ospital, nagkautang ng 80,000 pesos kasi walang health insurance. So anong solusyon dito? Get basic HMO, mag-ipon at least 3 months worth ng gastos as a buffer. Iba pa rin kasi pag may pera ka during emergencies. Money trap number 10. Thinking too late about retirement. Yung mindset na bata pa ako, saka na. Pero 40 years old ka na, wala ka pa ring ipon. O kaya, saka na ako mag-iipon pag malaki na ang sahod ko. So nung lumaki nga ang sahod mo, lumaki din ang gastos mo. So sa huli,
wala ka pa rin naipon. Having retirement plan is a must. Dapat meron kang savings at investment para sa retirement mo. Pwede kang maglagay sa SSS Pension Booster, kumuha ng Variable Universal Life, at kunin ang pera pag 6 years old ka na. Pwede ring magkaroon ka ng time deposit account. Basta ang rule is huwag gagalawin ang pera na nilaan mo dito para sa ibang bagay. Darating ang araw, wala ka ng source of income at ang aasahan mo na lang ay ang iyong pension. O ayan mga ka-business education, kung gusto mong umangat sa buhay, iwasan mo ang mga money traps na yan. Real talk lang ha, hindi madali pero posible. Discipline lang talaga ang puhunan. Kung nakaka-relate ka, comment mo sa baba kung alin ka tinamaan talaga. Huwag kalimutang i-like, share, and mag-subscribe para mas marami ka pang Real Talk Money Tips na makita. Kita kits!